Hindi ako atras hangga't hindi nagbitiw si Bipsus Mariosep naman talaga, oh. Nasa likod ko ang Panginoon. Patay. Yari na. Hindi ka naman nanalo. Kaya ang gagawin mo, alam mo na yun sa sarili mo eh. Marahil ngayon mo lang natanggap. 'Di ba? Ngayon mo lang natanggap na yun na nga na na hindi ka naman nanalo. Kaya mambibwisit ka na lang. Yan, mambibwisit ka na lang, 'di ba? long as he is willing to appear and to take his oath. It applies to all, no? Kung itong mga intended witness is willing to come. What's up mga kayon, and welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan, ating pag-usapan, Hit It Music. Di kami natatakot sa katotohanan. Ay, sa magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat mga kayon, January 25. Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang, para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, Boses mo may halaga sa solusyon. laging alerto, mapagmatsyag. Truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang, para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan, para sa bayan. Yon ang sinasabi natin. Mega love shoutout sa lahat ng viewers natin. Isang magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. January 25, araw ng Sunday. Maraming salamat po sa pagtutok. Paki-double check naman kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang at paki-click yung bell icon para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Mga kayon, may nag-comment sa atin na welcome back daw. Eh, ang sabi ko naman, nag-reply ako, ang sabi ko, boss, lagi ako nag-upload araw-araw. Hindi lang nire-recommend ni YouTube doon sa mga home feed nyo. Di ba, pagka bukas mo ng YouTube, browse lang kayo ng browse ng ganun, di ba? So, hindi ako nare-recommenda sa ganun. Kaya akala nyo, hindi ako nag-upload. You have to check your notification bell. May bell dyan sa profile nyo sa YouTube. Doon mo makikita na nag-upload ako kasi mano-notify. Kaya nga importante na makiklik nyo yung bell icon sa subscribe button para meron kayong notification. Dahil kung hindi, at hindi ni-recommend ni YouTube yung channel ko, eh hindi nyo ako makikita doon sa home ng YouTube nyo. So kahit ganun kayo ng ganun, hindi nyo ako makikita kasi nga hindi nire-recommend. Kaya akala ni YouTube, kaya akala nyo, hindi ako nag-upload. Araw-araw po ako nag-upload. Ganito po kasi yan, nangyayari niya sa algorithm ng YouTube. Paki-like and share yung video natin. Kasi in that way, makikita ni YouTube na, okay, so i-recommend ko to kasi may mga nagla-like. So, ganun yun, ha? Sa description box natin, merong mga link na channel dyan ng mga backup channel ko. Mahirap na eh. Kasi noon, hindi ko pa sinasabi na talagang full support ako sa DDS. Kahit na full support naman ako, hindi ko sinasabi kasi tatrabahuhin nila tayo. Pag tinrabaho nila tayo, pwede nilang i-mass report yung channel natin hanggang sa mawala. So talagang ngayon, talagang may backup ako. Binroadcast ko na yung backup ko para sa ganun, mawala man to, pag diskitahan man nila. Although mukhang hindi pa naman kasi hindi naman tayo malakas ang views eh. So usually ang nangyayari nila yung mga malalakas ang views. Yung mga talagang grabe yung views talaga, yung mga daan-daang libo. So far, hindi pa naman tayo ganun. Kaya medyo safe pa tayo. Pero just in case, may mga backup channel dyan para, ayun, may support tayo. Okay? Paki-double check na lang mga kayon, ha?
Mga kayon, maraming salamat. Paki-support na lang mga kayon. Paki-support kasi kailangan natin. Maraming salamat kung gagawin niyo yan. Thank you so much. Paki-like itong video na to. Game na tayo. Uy, ang bilis Trillanes hindi umano tatakbo sa 2028 national election. Nagdesisyon na ako, hindi na ako tatakbo. Talaga kasi hindi ka naman mananalo. 'Di ba? Kasi linggo ngayon Ay, linggo. Kasi linggo nga ngayon, oo. Kasi alam mo, hindi ka na mananalo. Kaya ang gagawin mo, mambibwisit ka na lang. 'Di ba? Oo, mambibwisit ka na lang. Magsasampa ka lang ng kaso kung kani-kanino. 'Di ba? Hindi ka na mananalo. Kaya ang gagawin mo, alam mo na yun sa sarili mo marahil ngayon mo lang natanggap. 'Di ba? Ngayon mo lang natanggap na yun na nga na hindi ka na mananalo. Kaya mambibwisit ka na lang. Yan, mambibwisit ka na lang, 'di ba? Ano next natin? Hayaan nyo na yan. Ang role talaga niyan mambwisit at mag-ano talaga, mang-atake, 'di ba? Ito namang isa Diyos ko naman John Vic naman Although I like the confidence though. Isa ka din I know what to do for the country. Oh, sus, Mariosep. Kahit sino naman tatanungin natin, alam nila kung anong gagawin nila sa bansa Pero pagka nandiyan na, wala na. 'Di ba? Yan ang sinasabi ko. Lakasan na loob sa umpisa. Pero pagka nakaupo na, naka-encounter na naman talaga matitinding problema, ay wala na. Parang walang pinagkaiba yan doon sa sa nangako. Sino ba yung nangako na yon? Yung 20 kilos na bigas? 'Di ba? Nangako, pero yun. Wala din nangyari. 'Di ba? Di rin napanindigan. Yung sinasabi ko sa inyo. Hindi ako atras. Hindi ako atras hanggat hindi nagbitiw si Bipsus Mariosep naman talaga Nasa likod ko ang Panginoon. Patay. Yari na. Diyos ko, Santissima. Yan na nga ba sinasabi ko Ginagamit nyo na naman ng Panginoon Nananahimik yung Panginoon natin Pati nadadami pa sa mga mga personal na gusto niyo Ito naniniwala ako sinasakyan yung issue. I mean, sinasakyan niya yung kasikatan kasi siyempre nako-content, na babalita, parang ganoon 'Di ba? Parang sinasakyan na lang niya yung issue ng ganoon. Diyos ko naman, Santissima kayo. Kahit hindi ka naman umatras, wala namang problema. Kahit gusto mo, umabante ka pa. 'Di ba? Hindi ka naman din magmamatter 'di ba? Kasi alam ng Pilipino, alam ng tao kung sino na yung kailangan natin. 3 Duterte yan. Actually, 4 na nga 4 na Duterte yan. BP Inday, yung 2 lalaki sa Kitty. 4 yan. 6, 12, 18, 24. 24 years. By that time, si Kitty, hasang-hasa na yan. Hasang-hasa na yan si Kitty by that time. 'Di ba? Kasi ganito yan mga kayon. Ito, kakwento ko lang Noon kasi, 'di ba? Yung mga kulay-kulay, dilaw, pink, pula, ayaw niya sa isa't isa. 'Di ba? Ngayon, nagko-collab sila para mapa-atras at mapabitiw at mapaalis nila ang berde, si BP Inday Sara. So, nagko-collab sila. Ang target nila si BP Inday Sara, hindi mapatakbo, makasuhan. 'Di ba? Mukhang umaayon yung kapalaran kay BP Inday Sara. Kaya anong worst case scenario na ito mga to? Magsama-sama, mag-collab para pabaksakin. Di baling kampihan na nila yung mga kapwa nila magnanakaw, kapwa nila korap, wag lang nilang mapaupo si BP Inday Sara. Ganun na sila kadesperado. Di ba? Lahat na kinaso, lahat na pinail, yung mga pinapail na graft and corruption kay BP Inday Sara, yung 125 million, lahat yan recycle, lahat yan last year pa. Di ba? Lahat yan, lahat lang inuulit-ulit na lang nila kasi alam nila, wala na Alam nila, wala na silang pantapat. Kung galing lang sa galing at alam naman natin na magkakaroon ng dayaan, pero kung talagang galing lang sa galing,
hindi mananalo tong mga to at hindi papayag ang sambayan ng Pilipino pagka nagkadayaan. 'Di ba? Tatak nyo yan. Panoorin natin to. Kagabi ho, nagpagbigay ng mensahe si Congressman Saldico. Ang sabi ni Congressman Saldico, kung papayagan ako doon sa ipinail ninyong impeachment to become a state witness, kahit na sa Zoom, kasi ginagawa naman po natin yan under suspended rules, ay tatayo siya na witness dito sa grupo na nag-file ng impeachment case. Yan. Oh. Ano sabi nila noon? Anong sabi nila? Sabi ni Ping, ayaw niyang noon na gusto mag-witness ni Saldico via Zoom, 'di ba? Ayaw daw ni Saldico, parang ganon. Tapos ngayon, gustong-gusto ni Saldico na mag-witness via Zoom. Anong sabi nila? Anong sabi ni Luistro? Kailangan daw pauwiin muna si Saldico tapos panumpain tayo na. Bago pa makauwi yan, baka sa aeroplano pa lang, mga madeds na yan eh. Di ba? Kaya gustong-gusto niyong pauwiin. Di ba? Kaya gustong-gusto niyong pauwiin. Ito yun, no? Ito yun kay Luistro. I think it's everybody's right to testify, no? For as long as he is willing to appear and to take his oath. It applies to all, no? Kung itong mga intended witness is willing to come before the Justice Committee and take their oath, of course, they can testify. Di ba? Lahat po ng ebidensya supporting the impeachment complaint has to be sworn in before the Justice Committee. Sabihin, kung may ganun nga na he is willing, he has to come home. Ganon? Definitely. Para madeds. As a matter of fact, not only in impeachment process, sa lahat ng investigative body, dapat lahat ng witnesses under oath, which therefore means you have to come and take your oath before you give your testimony. Kung possible kaya na mag-testify si Zaldico via video conferencing and mag-take oath siya, for example, sa isang embahada, is that a possibility? Ano po bang ano nyo? Ano po ba yung sinasabi ng rules dito kapag impeachment? Magte-testify siya. I haven't seen that under the rules. Ang nasa Basahin mo ilalim po muna. ng rules ng impeachment, dapat sa Justice Committee Chair, panunumpaan lahat ng affidavits and counter affidavits. And that includes the giving of testimony before the Justice Committee. Di ba? Tsaka yung imbis na sabihin niya lang kung ano yung gustong sabihin ni BBM, anong policy niya, anong bagong project niya dyan, no? Inaatake niya yung Vice President. Wala naman sa buong mundo ganyan na spokesperson ng presidente o leader ay dinadamay pa yung away politika sa Vice President. Yan ang number one niya talagang kapalpakan. Hindi niya ma-distinguish talaga kung ano yung trabaho niya, na focus lang siya as spokesperson ng presidente o yung trying to please BBM. Yung gusto niyang Star Award siya ni BBM ba? Atakihin niya si Sara. Opo. Binesweldohan natin siya eh. Sinasweldohan siya ng taong bayan para gawin niya yung trabaho niya maayos eh. Hindi naman trabaho ng spokesperson yung mag-atake ka sa Vice President. Buti nga, hindi siya pinapansin ni Sara eh. Hindi naman siya pinapatulan eh. At Opo. kung ako din naman ang Vice President, ba't ko naman ito papatulan eh? Mas okay nga eh. Mas lalong bumabagsak yung tingin ng tao kay BBM pag ito ang nakikita sa... Opo, attorney. Maisingit ko lang po. Meron po kasi siyang naging naging komento doon sa pagsasampa ng reklamo nga nitong si Congressman Levistin. Napatanong siya kung sino raw yung nasa likod nitong pagkakaso sa kanya. Yan. At nakikita niya na parang may gustong magbusal sa kanyang
bibig at sinasabi niyang kumbaga parang sino ang nasa likod na gusto siyang patahimikin. Siyempre, Duterte na naman sasabihin yan. Attorney. At kailangan pa ba ni Congressman Libiste ng tao sa likod magsabi sa kanya na pahilan mo yan? Desisyon niya yan. Correct. Kita niyo naman yung, even if he's only 27 years old, he's very intelligent, he's determined, Idealist eh. he's successful in his business and career. Ba't kailangan pa bang sulsulan yan? Kahit nakatabi niya si Topacio, ito pa, sarili niya yan, desisyon. Hindi niya yan, wala, I doubt kung pasusulsol yan. Sabi lang yan ni Claire para feeling, ano siya ba? Feeling, this is bigger than you think. Parang may conspiracy ba? Correct. Para matanggal siya. Ayaw ko nga matanggal yan si Auntie Claire. Kasi si Auntie Claire, entertainment natin yan. Ayoko yan siya matanggal. BBM, wag mo yan siya tanggalin kasi everyday nakikita yan ng mga tao, natatawa yung mga tao sa'yo, BBM. Kaya gusto ko, steady lang dyan si Auntie Claire. Steady Pero, kabado lang. Pili siya kung sino yung gusto niya makadebate. Kayo raw po ang gusto niya makadebate. Out of sa inyo ni Professor Malutikia, attorney. Kasi nasita na siya ni Malo eh. Ako, hindi ko pa siya na bardagulan. Opo, attorney. Gusto niya siguro na curious din yan siya sa akin. Kasi she's a lawyer di ba? Yung mga lawyers, ang tendency din, debate ka sa akin, mag-lawyer ka muna. Pagaya ng isa. Malu. Gustong magdebate sa akin yung Francis? gustong banat-banat sa akin na lawyer na bakla. Kaibigan bakla. Pero itong baklang lawyer na ito parang hindi naliligo. Gusto niya ako yung makipag-debate sa akin pero magdadala daw siya ng bodyguards. Ngayon si Attorney Claire, gusto niya ako kasi na-curious siya eh. Di ba? Attorney siya eh, abogado siya eh. So, na-curious siya kung paano yung tagisan namin ng argumento, di ba? Pero hindi ko na papatulan yan si Attorney Claire kasi inabla na siya ni Congressman Libiste. Opo. Marami na siyang problema ngayon. So, reserve na lang ako, Attorney Claire. I-reserve mo na lang ako. Yeah. Dari yan. Pagka yan, dalawa, malamang kakainin ng buhay lang yan ni Attorney Guanzon. Alam nyo, yung kanina, gusto nilang pauwiin si Saldico. Diyos ko, Saldico, wag kang uuwi kahit anong mangyari. Baka yan na huli mo. Diba? Baka magaya ka kay yung umuwi tapos binarel. Diyos ko. O kaya baka diretso kulong ka kaagad yan kasi diba may kaso ka. Hanggang sa hindi ka napayagan makapag-testify, nakulong ka pa. Pwede na yan, Zoom meeting. Ang dami na nga ganyan nangyari, diba? Ang dami nang nangyaring ganyan na Zoom meeting yung ginagawa nilang investigasyon. Pwede naman yan eh. Ayaw lang nila. Diba? Pwede ba? Huwag na tayong pinagluloko. Katarantaduhan yan. Diba? Nakita nyo yung ako sa akin lang nakita nyo yung parang kasi ganun ang pinaparamdam sa atin eh. Yung parang meron silang, gagamitin ko lang yung parang kahit alam kong yung totoo naman. Na parang meron silang pinoprotektahan, na parang gusto nilang may cover up. 'Di ba? Na parang gusto nilang wag madala yung topic doon sa gustong maging topic ng mga nila Marcoleta. 'Di ba? Remember, hanggang ngayon wala pa rin kayong nahuhuli, puro pa rin kayo investigasyon, ha? O tapos panay ang link na sa mga Duterte, link kayo sa Duterte o nagpahahanap kayo na maingay para matakpan na yung flood control hanggang sa wala na yung blue ribbon. 'Di ba? Ay nako. Alam nyo mga kayon, pagka ganyan na nangyayari, bangayan sila ng bangayan, mawawala yung focus sa dapat na napopokusan tayong mga Pilipino, ekonomiya, tinan nyo ang nangyayari, di ba? Medyo mataas ang dollar ngayon, 58.55, di ba? Ewan ko lang ngayon kasi araw-araw nagbabago yan eh. So yung huling check ko, 58.55 kasi nagpapalit akong dollar eh. Di ba?
Pagka ganyan nangyayari, wala. Makakalimutan yung totoong issue, yung totoong dapat na trabaho nila. Kasi nagbangayan sila ng bangayan. Sabi ko sa inyo, itong 2026 talaga ang crucial eh. Ito talaga ang critical para sa kanila. Ngayon, sa 2027, non-bearing na yan. Talagang wala na silang paglalabanan, wala na silang pagtatalunan dyan. Pero ganun pa man, medyo mahaba-haba. Mayroon pa tayong 11 months para makuha yung 2027 na yan. Kaya ito talaga yung madugo. Huwag kayong bibitaw mga kayon. Grabe mga nangyayari ngayon. Diyos ko, Santissima. Sakali man na yung isa lang na impeachment complaint ang umusad at didesisyonan ng plenaryo, pwedeng ireklamo ang buong Kamara. Korte Pwedeng Suprema. ireklamo. That is grave abuse of discretion. Na if you recall, Admar, dun sa kaso ni Vice President, may mga nauna eh. Pagkatapos ginawa nila, tinake up yung panghuli. At sabi ng Supreme Court, yung tatlo kang nauna eh. Pwedeng pagsama-samahin yung pag-usapan yun at i-consolidate at bigyan ng chance si Vice President Sara Duterte tungkol dito. Pero hindi nga ginawa. Kaya sabi niya, balik yan. Tapos sinabi rin niya, hindi na pwede ito yung pipirma kayo ng 1/3. Hindi nyo naintindihan. Hindi lang pwede pirma kayo dahil politika to, kalaban natin pirma. Hindi. All these things have to, meron siyang procedure, at kinikilala yung essence ng isang impeachment case that may naniniwala ka doon sa kaso, naniniwala ka doon sa proseso, at alam mo yung kaso na isinasampa mo. Yes. Considering meron na rin naging inilabas na desisyon, di ba, ang Korte Suprema. Ano pong mangyayari? Halimbawa po sa Lunes, tatanggapin na pati yung sa yung mga makakaliwang grupo, yung kanilang second impeachment, sa inyo po third impeachment complaint. Ano po ang magiging proseso po nito? And sino yung pipili kung saan ang uusad? Well, Admar, napakaganda ng tanong mo. Actually, isa din sa mga bagay na pinag-usapan namin. Ang nakalagay sa Ligang Batas, at ito'y in-affirm na ng Supreme Court dun sa kaso ng ating Vice President, no, Sara Duterte. Ang sabi nila, pag may nag-file, ministerial immediate, ibibigay mo dapat sa Speaker's Office. Pagdating ng Speaker's Office, may 10 araw yan para iligay sa plenaryo. Yan ang sabi ng Konstitusyon. But under the House rules, within 10 days, pag binigay mo sa plenaryo, ang gagawin ng House, ibabato mo na sa Rules Committee. From the Rules Committee, i-agenda na naman nila yan, at pagkatapos, babalik sa plenaryo, at sabi na sa Ligang Batas, within 3 days, kailangan ibigay nyo sa Justice Committee. So, yung term na within, yun yung delikado ron. Kailan mangyayari? For example, tinanggap na ngayon yung, alam mo nung una, Admar and MJ, sinasabi ka, welcome lahat ng impeachment complaint ng yung una kay Attorney De Jesus, yung sa kay Makabayan, tsaka sa amin. Sabi ko, okay lang yan. Pagdating ng committee hearing, pag-usapan natin. May consolidation ba yan? Issue ng Committee on Justice yan? O iti-take up ba yan one by one? So, para din yung batas na tinitingnan lahat ng mga proposal, tinitingnan lahat kung ano yung mga impeachment complaint, and then they will judge on basis of the form and substance. Ang mabigat dito, tinanggap yung unang impeachment, pinadala sa Speaker's Office, yung 2 impeachment, doon pa lang sa pagpapareceive sa Secretary General's Office, hindi na nila ginawa. Doon ako na iba na ang aking pananaw. Ang aking pananaw ay yung unang impeachment ay isang kalokohan, Yes. isang scam, peke. Gusto nila, yun lang ang pumasok at yung 2 wag makapasok para pagdating doon sa Committee on Justice, Mare-reject. which is already an initiation of an impeachment, yun na yung definition ng Supreme Court, papatayin na nila. Yes. So, Tapos one-ban rule, ito yung one-year rule discussion na. natin sa ngayon, Admar. Kung ito'y napunta na sa Speaker's Office, paano sa Lunes? Pwede ba kami mag-apply? O ito bang impeachment na final nila, immediately, i-refer sa Justice Committee. Immediately, ilalagay sa order of business ni Speaker at doon sa committee, doon sa plenary, ay i-refer na sa Committee on Justice. Ito yung mga nakakatakot na hakbangin nila. Kasi pag ginawa nila yon, of course, ang posisyon ko,
ito'y labag sa saligang batas. At syempre, sa pangkalahatan, talagang kalokohan. Inunahan nila at inayos nila yung proseso para yung mga totoong impeachment case ay hindi makapasok. Nakikita nyo, baka ma-strike 2 na naman sila sa Korte Suprema. Oo, totoo yan, Admar. Pwede sila ma-strike sa Korte Suprema kasi nga, nung nagkaroon ng desisyon ng Korte Suprema, sinabi naman ng Korte Suprema, naintindihan namin, politika yan, naintindihan namin, may legal na proseso, pero higit sa lahat, ay kailangan natin respetuhin yung sinasabi na saligang batas, yung esensya at espiritu ng probisyon ng ating konstitusyon na respetuhin yung proseso. Kunyari, may mga nag-file within 10 days, sa 10 araw, nag-file sila pare-pareho, pakinggan natin. Tingnan natin ano ba yung mga sinasabi. At batay din sa Korte Suprema, sinasabi nila, pakinggan nyo rin yung tina-charge ninyo. Kung sino yung ini-impeach ninyo, kailangan din sila magkakaroon ng pagkakataon na makapagsalita. Yes. Pero kung gagawin lang, para bang pumasok to, inuna to, tinapos, dinismiss, ay yung dalawang sumusunod na kay Makabayan at yung people's impeachment, hindi papalusutin, kalokohan yan. Opo. Diba? Halimbawa naman po na tanggapin pa rin nila, sa tingin nyo po i-consolidate ito? Kasi nung unang namin nakapanayam ang vice chair ng Committee on Justice, parang hindi ata hindi ko consolidate. Ano bang sinasabi po? Malinaw po ba na first come first serve yung unang yun talaga yung papausad or titingnan kung sino yung may substance ang or i-consolidate lahat? Malinaw po ba na sinasabi po yun doon sa patakaran po, Kong? Admar, ang sinabi kasi ng Supreme Court, ang tinuturing nila na first impeachment is when plenary refers it to the Committee on Justice. Yun na daw ang consideration. So, pagka yun ay ginawa nila at pagdating sa Committee on Justice hearing, sinabi lang, hindi, huli na itong dalawa, yun ang mabigat. Ngayon, kung ang gagawin naman nila, lahat ng mga referral isang beses lang, kunyari, yung 3 impeachment case ni-refer nila at the same time, doon sila magkaroon ng consolidation. So ito, Admar and MJ, usapin to ng ano ba ang gagawin ng Kongreso. Kung bababuin nila yung proseso, kung kanilang hindi irespeto yung espiritu at esensya ng saligang batas, mabigat yan, hindi tama yan. Pero sa totoo lang, I hope not, Admar MJ, pakiramdam ko ganun eh. Kasi nung una pa lang yung palang pag-receive doon sa Secretary General's Office, kinulun nyo na. Paano pa yung mismong referral to the committee and hearing sa committee? Hindi ko nakikita. I hope I'm wrong, pero medyo masama ang pakiramdam ko dahil doon pa lang sa unang hakbangin ng hindi pagtanggap ng Secretary General's Office ng ministerial. Kahit saan ka pumunta ang opisina, Admar, MJ, pumunta kayo sa City Hall, pumunta kayo sa Office of the President, pumunta kayo sa Senado, gumawa kayo ng sulat, i-receive. May receive. Alam nyo, expected naman to eh. Ang nakakainis lang na parang obvious na, pero sila bulag-bulagan pa din. Alam nyo yung dayaan, yung balagungan, obvious eh. Gising naman na yung Pilipino eh, gising naman na yung tao, pero bakit ganun? 'Di ba? Talagang ang nangyayari, panggagago talaga. Panggagago. Grabe, sobra na to. Wag na kayong pumayag sa 2028. Ako, di ako papayag talaga. 'Di ba, mga kayo? Wag na natin sayangan yung boto natin. Maraming salamat mga kayo. Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan.